Panibagong araw, panibagong blank check na naman. Blank check na ikaw magpapasya kung ano magiging value ng araw na to. Time check tayo. 5:55 AM. Alas 6 tayo nagjijimbale. Ano to siya? Kombinasyon to ng whey protein, isang scoop tsaka isang scoop ng creatine. Pangina, gym pa. Di mo mapapanindigan yan. Punta kayo sa mga reels natin sa Facebook. Tayo na yung mga tao, ano eh. Galit na galit. Galit na galit yung mga tao. Tayo na, di ba na nagdroga? Di ba nagdroga? Wala naman akong ginawang kung ano man. Punta, nag-start lang akong pagandahin yung katawan ko at ayusin yung sarili ko. Punta kayo sa mga reels natin sa Facebook. Galit na galit yung mga tao. Talangka kasi sila to. Talangka ba yun? Kapag may inumpisahan kang isang bagay, tapos yung mga tao walang ibang ginawa, kundi batikusin ka? Talangka ba yun? Haters ba yun? Actually, hindi. Diba? Takot yun. Takot. Diba? Takot saan? Takot sa akin? Hindi. Takot sila na ano? Na maiwan. Diba? Lahat tayo ganun. Diba? Lahat tayo ganun. May mga tao ba na na-enjoy na naiiwan sila? Or napag-iiwanan sila? Ngayon, ganun yung nagiging programming ng mga Pinoy. Kahit ako, takot akong maiwan or mapag-iwanan. Diba? Ganun yung nangyayari. Kaya mga Pilipino, sa tuwing may gagawin kang something, diba? Tao na mismo ang nakakaramdam na may potential yung ginagawa mo. Ngayon, pag nakita nilang may potential yung ginagawa mo or ginawa mo or sinimulan mo, natatakot sila. 'Di ba? Na mapag-iwanan, na lumipad ka. 'Di ba? Na na-label lang yun as crab mentality na dito ka lang, bawal kang umangat. Pero hindi naman nila intention na ilubog ka or hilahin ka pababa. It just happen na natatakot silang maiwan kasi lilipad ka nga. 'Di ba? Wala naman taong na-enjoy na maiwan sila. So lahat ng gagawin, tapos pag nagka-haters, tama ba yun? Hindi sa lahat ng pagkakataon, okay? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Anyway, nag-workout na ako. Hindi ko na na-video kasi gumawa ako ng reels. Okay, klaro lang natin. Hindi porket may haters ka or nagkaroon ka ng haters nung may sinimulan kang isang bagay, ibig sabihin tama na yun. Hindi sa lahat applicable yun. Ngayon, paano mo malalaman kung yung sinimulan mo na nagkaroon ng haters, tama? Masasabi mo lang na tama yung inumpisahan mo na nagkaroon ka ng haters kapag yung inumpisahan mo na yun, nagbe-benefit ka. Bigyan tayo example. Very common ngayon, dati ako lang gumagawa nito eh. Diba sa Sockmate, parang ako lang yung, na ito pandemic, parang ako lang yung madalas na nakikita nyo na kung ano-ano yung sinasabi sa Sockmate na nakaka-offend. Diba? Na nakaka-bad trip sa tenga. Ngayon, 2025 onwards, dumami na yan. Diba? Yung mga kabataan na nagbibigay ng value. Diba? Yung mga nagbibigay ng mga mensahe para sa mga kapwa nila kabataan na nagkakaroon ng haters yun. Nagkakaroon sila ng haters, binabati ko sila kasi para daw tanga, ganto ganyan. Ngayon, ang sinasabi naman ng mga nababash na kabataan na yun, hindi nila ginagawa yan para magpasikat at hindi nila ginagawa yan para sa pera. Sadyang nagsishare lang sila ng values. Ngayon, sa madaling sabi, hindi sila nagbe-benefit doon kasi yung nagagarner nila na audience, hindi sila sineseryoso, hini-hate lang sila, dinodog show lang sila. Nung sinimulan nila yung ganong motivate. So, hindi okay yun. Diba? Versus nung ako yung gumagawa ng mga ganon, nagbe-benefit ako.
Na-hit ko yung first million ko dun. Nakakain akong masarap dahil dun. Naging famous ako dahil dun. Nagkaroon ako ng mga basher pero hati. Diba? Ngayon, kailangan mo rin timbangin kasi dyan tayo nagkakaroon ng conflict. May inumpisahan ka, nagkaroon ka ng basher, so akala mo, hinihila ka nila pababa. So akala mo, tama yung ginagawa mo. So kailangan mo rin i-assess yung sarili mo kung nagbe-benefit ka ba sa ginagawa mo. Lagi niyong tatandaan niya, sa tuwing may gagawin kayo or may naiisip kayong gawin, dapat nagbe-benefit kayo. Okay? Hindi, gagawin ko to para makapag-share ng values. Gagawin ko to para sa kapwa ko. Hindi. Hindi ganun. That ikaw muna yung unang magbe-benefit pag may naisip kang gawin. Pag yung naisip mong gawin, hindi ikaw yung pinaka-primary na magbe-benefit, katarantaduan yan. Okay? Kain na muna tayo. Ano tayo dito? Parang ito. Takoyaki. Kaso parang pa-pancake. Tsaka parang skewer shit. Bali, malilate lang tayo ng upload today kasi may tropa, may kapatid tayo sa IM na inaya akong magkape, kwentuhan. Siyempre, bago tayo dito sa South, so we make friends. Alright? Ko-connect tayo sa mga tropang taga dito. Pag may nag-imbita, pupuntahan natin. Okay, sobrang halaga nun. Yung network. Oras natin yun, mag-aalauna. 3 PM yung upload natin. So, dapat nire-render na natin to ngayon eh. Madaling sabi, malilay tayo ng upload today. Tansya ko na ito, mga gabi na to. Okay? Makikipag kwentuhan muna tayo. Ito lang din yung mga parang kailangan dito, non-negotiable dito sa South. Ngayon nandito tayo sa South. Kasi parang ang mga tambahan dito yan dyan sa Molito, sa Ibiya, saan pa ba? South Mall, ATC. So parang obligado tayong pumorma pare. Yan. Kaya nakaporma tayo. Gusto naman pala. Hindi pa pala ako nakabili ng pagkain ng Pussycat. Agay! Good morning! Bali, kinabukasan na to. Ginabi na kasi ko kagabi. So, di natin natapos yung vlog. Di ko naman gustong i-upload ng biten at putol. 6 AM ngayon, January 17, panibagong araw na to. Tara, pupunta na muna tayo sa gym para sa ating workout routine. Kagili ko na sapatos. Side ang pucha. Let's go. Intado. Let's go. May shortcut. May shortcut din kasi. Parang tagusan ng mga subdivision. Parang 5 minutes away. Nagiging 5 minutes away lang tuloy itong pinag-workoutan dun sa ating crib. Ayun yun. Diyan tayo nag-workout. Ang ilaw na puti. Tara. January medyo uwang-uwang pa eh. Diba? Nagpapalapat pa eh. Dahil dahilan, putangin. Dahil dahilan. Hindi. Basta simula today. Pag-upload nito bukas, sunod-sunod. Dat walang awang. Alright? Workout na muna tayo. Para basta, tuloy-tuloy ito. Para saan? Para sa akin.
mukha lang magaan, pero puta na. Makaiba yung technology. Mararamdaman mo agad. Walang tao. Tapos na tayo dito, 8:10 ng umaga. Gumagana na escalator. Marami tayong mission today. First things first, syempre, pag-uwi, ligo. Tapos mag-aayos tayo ng mga labahan. Dami natin labahan. Mga labahan pa mula pa Bulacan. Dinala natin hanggang ditong sa mga labahan ng 2025 pa. So sa Lansan labahan, tapos hanap tayo ng umpisa na pala, hindi pala maghahanap. Umpisa tayo ng trial and error na laundry shop hanggang sa mahanap natin yung pinaka-solid na laundry shop dito sa South. Din bayan yung Landers. Dedire-diretso pa sana ako doon sa intersection. Pero dahil ito, mga pauso ni bilyar, mga tagusan ng mga, ayan, dyan tayo lumabas kanina, Friendship Rock. Tapos, imbis na umikot pa tayo doon sa dulo para makarating doon sa crib natin, may tagusan na rin dito. Magaling din, si bilyar din, magaling din talaga siya mag-isip ng mga bagay-bagay. So, ito, yung sticker na yan, ang purpose niyan, tatagusin mo yung iba't ibang subdivision. Yan. Pasok ka dyan, ibang subdivision na uli yan. Pero may tagos yan doon, papunta sa crib natin. Ayun, may screws. Good shit din, good shit din. Pero nagsasara yan eh, parang alam ko. Parang mga hanggang 12 lang ata to. 12 ng midnight ba. Yan, kasi ibang subdivision na uli yan. Naka-ogils na ako. Kali mag-gasya tayo ng labahan. Tapos ko na rin ni-edit yung reels pang Facebook. Ayan. Upload na tayo ng reels pang Facebook pare. Ayos na ako labahan, tapos pa-laundry tayo. All goods na. Pagkakasalansan natin ng mga labahan natin. Hindi kasi ako yung pag nag-porkit laundry. Gaganon-ganon sa plastic lahat na parang gago. So okay, naayos ko pa. T-shirt, pants, bedsheet. Gano'n mas nakakasalansan yan. Ito ang umuubos ng oras ko na itong mga nakarang araw. King inang Netflix to, nilagay yung Walking Dead sa Netflix. Puta, tamang marathon tuloy ulit ako mula umpisa. Napanood ko naman yan, tinigil ko lang. Gayak na rin tayo. Dadali natin to sa laundry shop. Pagtapos ng isang episode. Isang episode lang. Yung inasi. Nakatapos na ako ng isang episode ulit. Yung iisa pa dito ako. Pero yung TV na mismo umahot. Ayun o. Tara, oras na. Alas 12 o. Dali na muna natin to sa laundry shop. Mga focus. Stop! The laundry box. Eto boss yung ano. Dito mo na lang. Andun yung mga bedsheet. The rest, damit short lang. Solid dito sa South. I-deliver daw. Ang lupit. Lupit. Tayo ikot. Ang dami mo. Tiga siya nagkamali. Sa Bulacan ganyan kadami. Mga ano yan? 1.5. Tangina dito 600 lang. So ang singil ay per puno nun. Weird. Totoong pagkain type shit. Okay. Totoong pagkain.
May malaking simbahan dito. Malapit lang din dun sa inuuwian natin. Kukuha tayong lemonade. Ito. Pag Sabado Linggo walang meal prep. So, first and last meal. Bagay! Basta barbecue. Okay naman, okay naman. Magkano sa'yo? Thanks naman, boss. May vlog ka? Nananghali ako eh. Saan? Dito sa doon sa labasan, karinderya. Boss Ato! Thank you, Saan ka buddy. nakatira dito? Dito sa 128. Almansa? Hindi, nagre-renta lang ako. So parang lumipat ka lang. Saan ka dati? Cavite ka lang? Bulacan ako. Saan yung mga vlog mo Cavite? Yung dati yung mga... Wala, Bulacan ako. Bulacan Bulacan yung yun. probinsya mo. Okay. Ayos Boss Ato! Right check, Ingat, bossing. bro. Imus. Andito na ulit tayo ngayon sa bahay. Oras natin. 1:45. Gagawin natin. Magpe-play ulit tayo na isa pang episode. Isa lang. Hindi. Magsisiesta tayo. Siesta ba? Isa na rin sa ginagawa natin yun. Natutulog tayo araw-araw tuwing after lunch. Kailangan yun. Kailangan yun. Ako na nagsasabi sa inyo, gumagana yung hustle sagad, grindset mindset, cause and effect, kilos, ratatat, gumagana yun, gumagana. Ang problema lang, hindi yun sustainable. Tangina mo, ubus ka nun. Pwedeng next month, burnout ka. Next month, burnout ka sagad. So ngayon, 2026, ang ginagawa natin, yung banayad whiskey lang ba? Relax lang. So may siesta. Baka dito ko na rin muna tapusin tong vlog. Okay? Bukas ulit. Ayun na, sabi na ni Glenn. Inang Netflix to. Grabe distraction, 2026. Nilagay ni Netflix sa Netflix yung The Walking Dead ang puta. Fuck! The fuck? Dito na tatapusin to, bukas ulit.